What's up guys? Sa video na to ay ipapakita lang natin kung paano mag-cash out or mag-withdraw ng SLP gamit ang Binance mobile application. Bali, pwede po itong ma-download sa App Store at sa Play Store. By the way, ang video na to ay shortcut version kung paano mag-cash out ng SLP. Kasi meron na akong ginawang step-by-step guide na mas mahaba pero mas detalyado. I suggest na panoorin nyo rin po yon. Pero kahit shortcut version lang to, for sure madali nyo din naman magigets ang pag-cash out ng SLP. Kaya naman, simulan na natin to. Okay, so open ko lang yung Binance application ko. Tapos mag-login lang tayo dito sa may bandang taas, yung parang tao yung icon. Make sure nga pala na itong Binance Lite ay naka-off. Kasi kapag naka-open yan, hindi mo magagamit yung ibang features ng Binance application. Okay, so nakapag-login na po ako. Kung papansinin, dito sa profile ko, may nakalagay na verified. So isa po yan sa mga requirements, dapat ay verified user ka para makapag-cash out ng SLP ng mabilis. So simulan na natin yung pag-cash out. I-back ko lang ito. Punta ako sa may wallet, sa may bandang baba. Okay, so nasa wallets na tayo. Pero kung papansinin sa may bandang taas, nasa overview tayo. Pupuntahan lang natin itong spot. Okay, so ngayon, makikita na natin yung mga available na assets or crypto natin. So kung papansinin, meron po ako ditong SLP na 2907 na nagkakahalaga sa ngayon ng 3,300 pesos. Ngayon, para i-cash out yan, kailangan ko lang i-transfer itong SLP from spot to funding. Again, kailangan ko lang i-transfer itong SLP from spot to funding. So para magawa po yun, i-click ko lang itong transfer. Ayan, from spot to funding. Ang nakalagay dito, cross margin. So, papalitan natin to. Gagawin nating funding. Okay, so spot to funding. Tapos itong BTC, papalitan natin ng SLP. Search ko lang, SLP. Ayan, so lumabas na. Yung available ko daw ay 2907 na SLP. Ang iti-transfer ko ay maximum, pero depende sa'yo. Pwede rin tingi. Halimbawa, gusto mo ay 1,000 lang. Pwede rin pong gawin yan. So, ako ang gagawin ko po ay i-max ko na. Then, click ko lang itong confirm transfer. Okay, so nakalagay, transfer successful. Ayan, kung papansinin, dito sa spot, nawala na po yung aking SLP. Kasi nga po, tinransfer ko na po siya sa my funding. Ngayon, puntaan naman natin yung funding. Ayan, so andyan na po yung aking SLP. Yung 2907 ko na SLP, andito na sa my funding. Ngayon, para i-cash out to, kiklik lang natin itong P2P. Ayan, so nasa P2P na tayo. Kung papansinin sa may bandang taas, ang nakalagay ay P2P. Tapos yung pinaka-fiat naman ay naka-PHP. Pero just in case na naka-CNY to, kasi yun ang pinaka-default niyan, yan, for example, nakaganyan, baguhin nyo lang po itong CNY, gawin nyo lang PHP para maging peso. So search ko lang, PHP. Ayan, so yan na po. Ibig sabihin nito, pang Pilipinas to. Ngayon, sa may bandang taas din, may buy, saka sell. So, ang gagawin po natin ay magsisell tayo. Kaya dapat nakaklik tayo sa may sell. Tapos sa baba ng sell, may USDT, BTC, BUSD, BNB, ETH, saka SLP. Since SLP ang ating ibebenta, ito po ang ating pipindutin. At andito na nga po tayo. So ito pong mga nakapost dito na presyo, yan po yung mga gustong bumili ng SLP sa halagang pinost nila. For example, itong si Blazing Crypto, gusto niyang bumili ng SLP sa halagang 1.11 kada isa. Si Jacquard naman, 1.11 din. Swift Exchange, Crypto Exchange. So halos pare-pares lang sila na 1.11 yung offer kapag gusto mong ibenta yung SLP mo dito. Tapos kung papansinin din, merong quantity sa limit, kagaya ni Blazing Crypto, meron siyang limit na 1,000 pesos to 2,000 pesos. Yun lang yung kaya niyang bilhin. Tapos doon siya magbabayad sa may GCash. Ito naman si Jacquard, ang limit ay 5,000 pesos to 150,000 pesos. Tapos kung papansinin din, madami siyang payment methods. May Metrobank, may BPI, may Union Bank, saka may ING. Pero since ang value ng SLP natin ay nasa around 3,000 pesos lang, hindi tayo pwede dito kay Jacquard. Kasi nga, ang limit niya or minimum niya ay 5,000 pesos. So hanap tayo dito na medyo mababa yung limit. Ayan, so sa Crypto Exchange, 1,000 lang yung pinaka-minimum niya, tapos 30,000 naman yung kanyang maximum. Tapos pwede siya magbayad sa Union Bank. Pwede rin tayo kay Omega Crypto Exchange kasi ang minimum limit niya ay 3,000 pesos lang. So pasok pa rin tayo dito. Tapos yung kanyang mode of payment ay GCash. So sa case na to, since parehas akong merong Union Bank saka GCash, ang pipiliin ko na lang ay Union Bank. Yung sa last video ko, sa GCash po ako nag-cash out doon. Pero this time, mas gusto ko naman sa Union Bank. So, click ko lang itong sell. Tapos, pilapan ko lang to. Yung quantity, ibig sabihin ito yung bilang kung ilang SLP ang ibebenta mo. So, ako ibebenta ko na lahat. Kaya, i-click ko lang itong all.
Yan, tapos click ko lang yung Sell SLP. Ayan, so ngayon, makakausap ko na po dyan si Crypto Exchange. Ang pinakapangalan niya ay John Raid Martin. So wala po akong ibang gagawin dito kundi mag-antay na dumating yung aking pera na 3256.77 sa aking Union Bank. So warning lang, just in case na biglang pwede nang pindutin itong payment receive, wag na wag po ninyong i-click yan hanggat hindi pa dumarating yung pera ninyo sa inyong account. Kaya ibig sabihin, imposible pong ma-scam kayo dito. Pwede mo rin siyang kausapin through chat. Ayan, no? Click ko lang itong chat. Ayan. So, wala naman po siyang chat dito. So, wala tayong ibang gagawin kundi mag-antay lang na isend niya na itong 3256 sa aking Union Bank account. Okay guys, so yan, nag-mark na siya na nagbayad na raw siya or nag-transfer na ng 3256 sa aking Union Bank account. Pero sabi ko nga kanina, i-double check muna kung talaga bang dumating yung pera sa account mo bago mo i-click itong payment receipt. Na-double check ko na siya, dumating na po yung pera ko sa aking Union Bank account. So click ko na itong payment receive. Tapos piliin ko lang dito, I have received the correct payment amount and confirm to release my crypto. Click ko lang itong confirm, manghihingi yan ng 2FA code, paste ko lang yon. At yan na nga po. Ibig sabihin po niyan na ibigay ko na or na-send ko na sa kanya yung aking 2907 na SLP. So ganoon lang po kabilis, wala pang 5 minutes, na-receive ko na agad yung aking pera, napunta na agad sa aking account. So ganyan lang po kabilis mag-cash out ng SLP gamit ang Binance mobile application. I hope may natutunan po kayo sa video na to. Huwag kalimutang i-like at i-share to at i-follow na rin ako sa FB page ko. Until next video, mag-abang lang at mag-subscribe.